Learning through pain. 3 leksyon mula sa sakit na magpapalapit sa iyo sa Diyos. Kung kinakaya mong tanungin sa Diyos na, Lord, bakit masakit? Kaya mo rin sigurong itanong, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Marami sa atin ang dumaraan sa sakit, puso, pamilya, kalusugan o kabuhayan, at kadalasan talagang nasasabi nating, Lord, ang sakit-sakit na. Bakit pa kailangan kong dumaan sa ganitong uri ng pagsubok? Pero sa halip na tanungin lang kung bakit, baka dapat nating itanong, Lord, anong tinuturo mo sa akin sa pamamagitan ng sakit na to? At ngayong gabi, pag-usapan natin ang 3 leksyon na matututunan natin mula sa sakit ng pinagdadaanan mo. Una, natututo kang higit na umasa sa Diyos sa gitna ng sakit. Kapag masaya ang lahat, madalas nakakalimutan nating lumapit sa Diyos. Pero kapag masakit na, kapag parang wala ng matakbuhan, doon natin siya hinahanap ng totoo. Sa kahinaan mo, ipaparamdam niya ang kanyang kalakasan. Sa guilt at shame na dala ng mga pagkakamali mo, ipapaalala niya na mahal ka pa rin niya. At sa mga panahong gulong-gulo ka at hindi mo na alam ang susunod na hakbang, doon mo maririnig ang kanyang tinig na nagsasabing, Anak, ako ang daan. Kumapit ka lang. Minsan, kailangan mong madurog muna bago mo maranasan ang presensya niya ng mas malalim, at sa gitna ng sakit, unti-unti kang binubuo ni Lord, hindi lang para gumaling, kundi para mapalapit ka pa sa Kanya. Pangalawa, natututo kang magtiwala at sumunod sa Kanyang salita. Kapag smooth ang takbo ng buhay, parang ang dali lang magsabi ng, Lord, I trust you. Pero ang totoong pagtitiwala nasusubok kapag hindi mo maintindihan ang nangyayari, kapag nasasaktan ka, kapag binigo ka, kapag pinagdududahan mo na ang lahat, dun mo mas lalong kailangang kapitan ng salita ng Diyos. Sabi sa awit 119:67, Bago ako dumanas ng paghihirap, ako'y naligaw ng landas. Ngunit ngayon sinusunod ko na ang iyong salita. Minsan, ang sakit ang nagtuturo sa atin na ang salita ng Diyos ang tanging matibay nating sandigan. Wala nang ibang pwedeng kapitan, kundi ang Kanyang pangako. At habang ginagawa mo iyon, unti-unti mong mararanasan na hindi ka pala nag-iisa at hindi siya kailanman tumigil sa pagkilos para sa'yo. Pangatlo, natututo ka na kailangan mo rin ang ibang tao. Marami sa atin ang sanay na maging independent. Kaya ko ito mag-isa. Pero kapag dumaan ka na sa matinding sakit, physical man o emotional, doon mo marirealize na hindi mo talaga kaya ng mag-isa. Ginagamit ni Lord ang sakit para ipakita sa iyo ang halaga ng ibang tao. Yung kaibigan na tumatawag para lang ipag-pray ka. Yung pamilya na niyakap ka sa katahimikan. Yung simpleng mensahe ng encouragement na dumating sa tamang oras. Hindi ka nilikha para mabuhay mag-isa at hindi mo kailangang tiisin lahat ng mag-isa. Sa panahon ng sakit, inilalapit ka rin ni Lord sa mga taong siya mismo ang nagpadala upang ipadama sa iyo na may kasama ka at hindi ka kailanman iniwan. Gaya ni Joseph, baka hindi mo pa nakikita ngayon kung bakit mo kailangang masaktan. Pero balang araw, masasabi mo rin, ginamit ni Lord ang sakit ko para sa layunin niya. Si Joseph, paboritong anak ni Jacob. Pero dahil sa selos ng mga kapatid niya, ibinenta siya bilang alipin, iniwan, ipinagkanulo at pinagtulungan. Lahat ng iyon ay hindi niya kasalanan, pero siya ang nasaktan. Habang nasa bilangguan,
Iniisip niya siguro, Lord, bakit? Hindi ko naman ginusto to. Pero sa gitna ng kanyang pagdurusa, natutunan niyang umasa lang sa Diyos. Sa bawat araw sa kulungan, sa bawat taon ng pagtitiis, hinubog ng Diyos ang kanyang puso. At dahil sa kanyang pananampalataya, umangat siya mula bilanggo hanggang maging tagapamahala ng buong Ehipto. At sa bandang huli, nang makita niyang muli ang mga kapatid niyang nagtaksil sa kanya, hindi siya nagalit. Ang sabi niya sa Genesis 50:20, ang balak ninyo'y masama laban sa akin, pero ginamit iyon ng Diyos para sa kabutihan. Doon natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos na gumamit ng sakit para sa mas mataas na layunin. Ang sakit na yon na nararamdaman ni Joseph ang naging platform para sa dakilang plano niya. At dahil sa mga pinagdaanan niya, natutunan niyang umasa kay Lord, kumapit sa pangako ng Diyos, at patawarin ang mga taong nakasakit sa kanya. Kaibigan, hindi aksidente ang sakit na pinagdaraanan mo ngayon. May itinuturo si Lord at hindi niya ito sinasayang. Gaya ni Joseph, maaaring ngayon ay hindi mo pa nakikita ang buong larawan, pero darating ang panahon na masasabi mong, ginamit ni Lord ang sakit ko para sa mas mataas na layunin. Kaya huwag kang bibitiw, magpakatatag ka. Hindi masasayang ang lahat ng pagtitiis mo. Habang natututo ka, ginagamit ka rin niya para maging liwanag sa iba. At pag dumaan na ang unos, may kwento kang maibabahagi. Isang kwento ng pananampalataya, pag-asa at pagtatagumpay sa gitna ng sakit. Panginoon, salamat po sa mga aral na itinuturo mo kahit sa pamamagitan ng sakit. Kahit mahirap intindihin minsan, nagtitiwala kami na may layunin ka sa lahat ng nangyayari. Tulungan mo kaming huwag lang magtanong ng bakit, kundi matutong magtanong ng ano ang itinuturo mo, Lord. Palambutin mo ang aming puso para matuto, palakasin mo kami sa aming kahinaan, at gamitin mo ang aming mga sugat para maging mensahe ng pag-asa sa iba sa pangalan ni Jesus. Amen.